Diyan dako tayo sa may bahagi ho ng Palasyo Malacanang, si Pangulong Marcos sinabing magandang relasyon sa mga bansang inangkata ng langis ng Pilipinas susi sa pagdating at paparating pang mga supply at pinagpalaki ang natuklasan nga na mas malaking gas well dyan ho sa Malampaya. Yan at iba pang mga balita, tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaking bentahe ang magandang relasyon ng Pilipinas sa mga bansang pinag-aangkatan nito ng langis dahilan para masiguro ang katatagan ng supply para sa higit pang 40 araw o 40 days. Ayon sa Presidente, nagkaroon ng pagkakataong hindi na sumasagot ang mga oil supplier ng bansa kasunod ng labanan sa Middle East. Ganun pa man dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan at pagpapatupad ng bagong sistema para makarating ang langis ay naging tuloy-tuloy, sabi ng Pangulo, na nasuplayan ang bansa ng kailangang langis. Pero higit sa lahat ay kanya-anyang inuugnay ang nasabing development sa magandang ugnayan na mayroon ang Pilipinas sa anyay partner na bansa sa buong mundo. Dagdag pa ng Pangulo, magpapatuloy ang pamahalaan sa paghahanap pa ng mai-import na langis gaya ng mga bansang hindi apektado ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. Samantala, ipinagmalaki din ni Pangulong Marcos at kanyang inanunsyo ang matagumpay na nahukay at nasubukan ang Camago 3 well sa Malampaya na kayang mag-produce ng 60 million standard cubic feet na gas kada araw. Ayon sa Pangulo, mas malaki ito at may 2.5 na mas maraming gas kaysa sa naunang balon na inaasahang magpapahaba ng operasyon ng Malampaya hanggang 6 na taon. Binigyang diin ng Pangulong Marcos na mas mura ang kuryente mula rito kumpara sa imported LNG. Kaya makakatulong ito sa pagbaba ng gasto sa kuryente ng mga Pilipino. Target ng pamahalaan na maihatid ang unang gas sa ika-4 na quarter ng 2026 kasabay ng pagpapalakas ng lokal na supply ng enerhiya. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Guluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Samantala, nilinaw naman ng Malacanang na nananatiling bukas ang Pilipinas sa posibilidad ng joint oil and gas exploration sa China sa kabila ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi imposible ang muling pagbuhay ng usapin ng joint exploration. Pero tugon kasi ng Beijing na nakahanda sila makipagtulungan sa Pilipinas kung makikita ang sinseridad nito. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kailanman naging insincere ang Pilipinas sa pakikipag-usap at sa negosasyon. Dagdag pa ni Castro, anumang kasunduan na papasukin ng gobyerno ay dapat magdulot ng benepisyo sa bansa at hindi lalabag sa batas. Sa ngayon, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na wala pang umiiral na joint exploration agreement
sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit nananatiling bukas ang posibilidad nito sa hinaharap. Tiniyak naman ng Malacanang na anumang negosasyon ay isasagawa ng may transparency alinsunod sa konstitusyon ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po, Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.